guided by the direction of our President na kailangan meron tayong industrial peace. Kailangan hindi nag-aaway ang mga empleyado at ang mga employee. Kailangan maganda ang relasyon nila. Kaya nagkaroon tayo ng ng tinatawag na inspection program ng Department of Labor. Ano ito inspection? Pupunta ng ating mga labor inspectors, lahat ng mga business establishment para makita na ang mga labor laws ay sinusunod. Matanda nyo itong pinikwento ko kanina kay Ibete. Matanda nyo yung nung araw. Ang mga sales girls sa mga department store, lahat ng mga sales girls nung araw, nakikita ninyo, nung araw nung wala pa si Digo, nakatindig yung mga sales girls, naka-uniform, lalo na doon sa SM, naka-uniform, naka-high heels, nakatindig sila, pero nakikita nyo ba pag nakatindig medyo hindi diretso. Bakit? Unang-una naka-high heels, pangalawa, nakatindig. So anong sabi ni Digo sa akin? Ewan, tignan mo yung mga natin, mga sales girls natin. Gawan mo ng paraan para mapaganda ka nilang kalagayan. So, dinala ko yung mga department stores. Doon ko nakita na kaya pala sila na hindi nakakatindig ng diretso. Naka-high heels. At maliban doon, nakatindig. So, what did I do? I issued an order na bawal ang high heels. Lahat ng mga sales girls sa lahat ng mga department o sa lahat ng department store sa buong Pilipinas. Tinanggal pinang. Ang unang sumunod, yung yung department store dito sa may Quezon Avenue. Fisherman? Ha? Fisherman? Fisherman. Fisher Mall. Fisher Mall. Yun ang unang sumunod. Binilhan nila ng mga sapatos ng mga sales girls, wala nang heels, yung na lang, half inch na lang. Ayan. At saka, merong utos na every 2 hours, lahat ang mga sales dapat meron silang tinatawag na sitting break. Kailangan umupo. Ayun. Kaya ngayon, pag pumupunta ko sa SM, sa mga department to, nakikita nila siya, sir, wala nang heels. Ayan, pinagano. Yun ang ni Bob. Wala nang heels. At hindi lang na ginawa yan sa mga sales. Alam niyo yung call centers? May mga call Mga BPO. Mga BPO. O yung mga Call centers. Agent. Call center Call agents. center agent. Mga yan, nakaupo. Di ba? Kasi nandano sila ng Ngayon, sabi ni Iko, yung mga yan palagi nakaupo, kawawa naman. Bigyan mo rin sila ng standing break. Kaya every 2 hours, they are allowed 10 minutes to stand. Para naman makarelax. Hindi yun nakaupo ka ba, magdapon. Yun. Tignan nyo kamahal ng ating Pangulo mga workers. Ganun kalit na bagay na ito, napapansin niya. Kaya ako inspirado magtrabaho nila talaga. Si boss, mahal na mahal ang mga workers, mahal na mahal ang mga businessman, at mahal na mahal ang mga OFWs. Ang ganda kasi, Secretary, even us, hindi namin alam. And that's the reason why, nagtataka ako, sabi ko nga sa sales lady sa SM, buti na lang, ganyan na. Dati kasi, ang kanilang reklamo, nagkakaroon sila ng mga varicose veins. Siyempre. Tapos power sila. Sabi ko, ate, po ka naman, pinakulo niya ako. Hindi, bawal po. Kaya nagulat ako, yung mga, alam mo, it's a simple thing, pero malaking bagay yun na nakita natin at nalaman natin ngayon na pati pala yun. Napapansin nila, pinakikialaman nila, and that's practical. Maliit na bagay sa hindi nagtatrabaho doon, pero sa mga nagtatrabaho, napaka-laking bagay nun. Alam mo, masasakit ang legs nila pag uwi, tapos magbaha pa, dahil may flood na noon. Lulusong pa sila sa flood. Kaya sila nagkakaroon ng mga varicose veins. It's a small matter for some Filipinos, pero big deal yun. Pag nalaman mo na yung simpleng bagay, ginawa na pala ng paraan. Mas lalo siguro ginawa ng paraan yung malalaki kasi
kita. Mm. Diba? Kasi hindi nga nakalagpas yung maliit eh. How much more yung malaki. Tama po. And continue natin, no, Secretary, kasi mainit na mga kaalaman to na mismo kami po na taong gobyerno din tulad ninyo, hindi namin ito alam. Sir, ending contractualization was a central campaign. Ayan. Yan po yung mga promise po ni Presidente Duterte. From your vantage point as DOLE Secretary, sir, was the promise realistically framed? Mabuti na banggit ko yan kasi dito meron akong record dito. May Bigay ko resibo. na lang sa ito mamaya. Pwede naman natin i-ano sa Bigay ko na camera. lang mamaya. Oo. Yan yung papakita ko sa iyo. Dahil siyempre, di ba sinabi ko sa inyo kanina na meron tinatawag na inspection. Yung may mga labor inspector na pinupunta yung mga business establishment para tignan kung nasusunod lahat ng mga labor laws. Ito ngayon ang napansin nila. Yung katanda yung markahan ko na kanina eh. Kasi ang dami nung araw, nung pagpasok namin, ang dami namin mga nakita mga workers na mga casual na pwedeng tanggalin anytime. So ang ginawa na namin ay nagkaroon kami ng labor inspection at tinignan namin ito. Saan na ba yung yung ilan ang regularize. Ha? Ano ba nakalimutan ko na pala yun? Kanina, pinano ko eh. Minarkyahan ko dahil napaka-importante yun eh. Ayun mo yung marka. Unang-una, ito yung job employment. There were, from 2016 to 2022, yung term ng ating Pangulo, there were 13,119,000 job applicants. Ilan ang natanggap? 87%, 11,446,000 ang nabigyan ng trabaho. That is under the Public Employment Service of the Department of Justice. Ang daming nabigyan ng trabaho. Ngayon, ang isa namang bagay, ito. Pag in-inspect namin ang business establishment at meron kami nakita ng mga empleyado, puro casual. Alam niyo naman, di ba, pag nag-apply ka, pupunin ka, meron kang tinatawag na probationary period of 6 months. After 6 months, pag natuloy ang employment mo, dapat agad regular ka. Pero nung araw, hindi in-observe yan. Kana nagkaroon ng labor inspection on this. At as a result of this inspection, there were 653,385 workers na casual at naging regular. Yan. Yun ang dapat mo makakita. Ang galing, no? Ganun ang ginawa ng ating Ang galing, Pangulo. Secretary. Balikan natin to, no? Looking back now, Secretary, do you believe the administration succeeded, partially succeeded, or failed in addressing ENDO as Filipino understand? Yung Yung ENDO. Kasi yun yung parang pinatatakutan ng mga contract workers, no? So, yung legislation has relation to ENDO kasi end of contract yun eh. So, but now, the moment you are regularized, wala nang irrelevant na yung end of contract dahil regular ka na. Yun ang pinaka-importante. Yun ang tanda nyo pag nag-apply kayo ng trabaho. Siyempre, probation. After probation, dapat alam nyo na pag tinuloy ang inyong employment, you become immediately regular employees at hindi kayo matatanggal except for cause. Yun, dapat. okay. Follow-up question, Secretary. Yes.
Where exactly did the disconnect occur? Law? Where exactly did the disconnect Occur. Occur. Oo. Sa occur yung law, yung business resistance, yung sa Congress, or executive policy design? Kumbaga, Mr. Secretary, yung